Samantala, patuloy po ang paghahanda sa nalalapit na satellite launch ng South Korea sa Oktubre 26. Kumpiyansa po naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na mapapanatiling ligtas ang taong bayang maaring maapektuhan ng nasabing launch. Kasama po natin sa linya ng telepono si NDRRMC Executive Director Undersecretary Benito Ramos para sa karagdagang impormasyon. Magandang tanghali po, Yusek. Si Habiba po ito. Princess, magandang tanghali at magandang tanghali din sa ating mga kababayan. Opo, matanong na lang po namin kayo, sir. Bago po ang lahat, ano po yung pagkakaiba ng satellite sa rocket at sa missile? Ito nga ay highly technical ito. Basta ito ay satellite. Hindi ito hostile. Wala itong warhead kagaya ng rocket. This is strictly for scientific exploration. Ito ay manggaling sa South Korea, particularly doon sa Gyeongnam-do. Yung Do ay island po yan sa language ng Korea. Kaya kung ito, wala tayong pangamba dahil mahulog po ito yung booster, ito yung fuel tank sa karagatan ng Republika ng Pilipinas. To be exact, mula dito sa Bicol region, sa Region 5, at hanggang dyan sa Region 8, Samar at sa Leyte, extended hanggang doon sa Caraga region, particularly Surigao Sur, Surigao del Norte. Ang distansya niya mula doon sa kalupaan ng Eastern Seaboard ay 480 nautical miles. Ibig sabihin ito, 8 kilometers ay abot ito ng 600 kilometers ang layo doon sa karagatan ng Pasifiko. Okay, Yusek, ano po pala yung pagkakaiba po ng ilo-launch ng South Korea sa tangka nitong ilo-launch ang missile ng North Korea? Ilang panahon na po ang nakalipas? Ang diferensya po niyan ay halos parehas na sila dahil ang claim ng North Korea, scientific exploration din. Kaya nung ito ay failure, bumagsak doon sa teritoryo din ng Korea. Kaya wala naman ito. Na mayroon siyang toxic chemical kagaya ng nuclear o radiological. Wala pong pruweba na nagdala siya ng kemiko na nakakasulasok o nakakamatay. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, NDRRMC Undersecretary Benito Ramos. Maraming salamat din. Good afternoon.